Hello po, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo ng tunay na pagbubunyag. Minsan pa ang salita ng Diyos ay ating pong maririnig. Gumagamit po tayo ng Biblia sapagkat ang salita ng Diyos ay matutungayan po natin sa banal na kasulatan. Ano po? Wala po tayong dinaragdag, wala tayong binabawas. Kung ano po yung nakasulat, yun lang ang ating babasahin. Ano po? Kasi hindi po marapat ng salita ng Diyos ay dadagdagan mo o babawasan mo. Sapagkat maliwanag po ang sulat ng Diyos, kung ano po yung nakasulat ay mapapanaligan mo. Hika nga po, ano? Sa Kawikaan, chapter 30, verse 5. Ano po? Ngayon po, ang aming tatalakayin po, yung matuwid ang tuntunin ng Diyos. Matuwid ang tuntunin ng Diyos. Ano po? Ito po ay ango po sa libro ng Ezekiel. Ano po? Dito po kami magsisimula ng aming pag-aaralan sa hapon na ito. Ano? Dito po pala kami sa tahanan ni Tatay Augusto at Nanay Clarita Garan. Ang aming pong makakasama, yung kanya pong pamilya, hanggang sa mga hapon niya. Ano po? Nandito po kami ngayon sa Paradise Site, sa may permanent housing, sa dati pong Smoky Mountain, sa Barangay 128 Zone 10, sa Balot, Tondo, Manila. District 1 po, ano? Tatay August, pakibasa niyo po ngayon ang Ezekiel 18, 21, 22, 23. Ano po? 24. Tapos, pagkatapos ng 24, punta po kayo sa verse 30. Sa 30, 31, at saka 32. Yan. Yan po ang ating kukunan ng mga talata sa Bible. Ezekiel 18. Ano po? 21, 22, 23. Bakit nga? 32. 32. Yan, basahin nyo po, ano? Tulat? Tapos sa 30, 31, 32. Ang magbabasa po ng Biblia na si Tatay August po, ayan o. Ayan. Siya po ang magbabasa. Yan po, hinahanap niya po sa Biblia, ano? Yung pinapahanap ko po sa kanya para mabasa niya. Ezekiel 18 po. Yan. Ito po yung pamilya niya, oh. Kung makikita niyo po yan, iikot po natin yung camera, cellphone. Ayan, para makita niyo po yung kasama ngayong hapon na ito sa Bible study, ha. Ano po, ayan, may mga bata po, ano? Kung mapasin niyo po, may mga bata. Kasi yung bata po, meron din sariling buhay yan. Lahat ng tao, may kanya-kanya po silang buhay. Ano po? Kaya, hindi lang bang para sa matanda ang salita ng Diyos, kundi para sa lahat ng tao na nabubuhay dito po sa mundong ito. Ano po? Biyaya ng Panginoon Diyos na marami kami. Ano po? May mga kasamang bata. Mga apo na po ito. Kasi malaking pamilya po sila. Kaya kung minsan sabi nga, apo sa tuhod at apo sa talampakan. Ano po? Yan. At po natin, ano? Medyo masasabi natin medyo mahina na po ang ano ni Tatay August. Kailangan, yan, meron po siyang flashlight. Yan. 21, no? Opo. 18. 21. Hanggang 32. Mamasahe, Oo, sige. matuwid ang tuntunin ko. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumusunod sa akin mga tuntunin at gumagawa ng mabuti,
Siya ay nabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihan ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ni Yahweh. Ang ibig ko nga siya ang magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung isang tao matuwid ang magpakasama at gumagawa ng mga kasuklam na gawain, hindi siya nabubuhay. Mamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil sa kasalan na gawa. Mawawala ng kabuluhan ng lahat ng kabutihan ginawa niya noong una. Treinta. 31, 32 tayo. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsising nga kayo, tumalikod sa inyong kasamaan bago kumagak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay sapagkat hindi kayo dapat mamatay. Ang mga Israelita, hindi ko gusto mamatay. Sino man kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Amen. Ano po yan? Baby na. Ang tao po, mamamatay at mamamatay, sabi ng Diyos. Pero hindi ako masaya, sabi ng Diyos, kapag ang isang taong masama ay mamatay siya. Ano po? Hindi po masaya ang Diyos. Kundi ang sabi ng Diyos, magsisi kayo. Ano po? Magbagong buhay kayo. At anong sabi niya? O tayo, Gos, yung 31 nga, pakibasa muli. Anong, sa nakalagay sa 31, yung sa dulo? Yung binasa mo kanina? 31 pa. Oo. Yung 18:31. Pakibasa niyo pa nga po muli. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay sapagkat kayo dapat mamatay. Mga Israelita. Yan lang po. Ayan. Meron bang 32 pa? Meron po. Sige, tuloy mo nga. Hindi ko gustong mamatay ang sino man, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Napakaliwanag po ang gustong mangyari ng Diyos. Ano? Ito pong sulat ito po ay isang babala sa tao sa panahon ng lumang tipan sa mga Israelita. Ano po? Ang Diyos po hindi masaya kung mamamatay ang tao nang hindi po siya nakapanumbalik sa Kanya. Ngayon, ang sabi na, magbagong buhay kayo, magsisi, sabi ng Panginoon Diyos. Paano mo magagawa yon? Ano pa? Paano mo gagawa yon? Kapag hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos. Ngayon, ang babasahin naman natin yung sinabi ng anak ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus. Sa Mateo 4:17. Tayo, Gos, pakibasa mo ngayon. Kung ano ang dapat nang gawin ng tao para siya po ay magsisi at magbagong buhay. Kasi po yun ang requirement na binibigay ng Panginoon Diyos sa isang tao. Tao po ang pinag-uusapan dito, ano? Yan. Babasahin po ni Tatay Yogos yung sulat ng ating Panginoong Yesus sa Mateo 4:17. Kung ano po sinabi ng anak ng Diyos na si Jesus. Mateo 4:17. Yun lang po, ano? Yan.
Hinahanap lang po ni Tatay Ogos, ano? Yan. Pag nakita niya po, babasahin niya. Baba. Ay, nagkakagulo po yung mga bata, yung mga apo. Yung pamilya po kasi nila medyo malaki. Kaya marami nga po. Ayan. Basahin po. O sige Tayo Ogos, Magmula magbasa na. noon ay nangaral si Isus. Itinuro niya, magsisi kayo at talikuran ang iyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ayan, ano po? Sabi ng Panginoong Yesus, magsisi kayo at talikuran ng kasalanan. Yung pagsisisi po, pagtalikod sa kasalanan. Ano po? Doon sa lumang tipan kasi, wala nakalagay na talikuran ng kasalanan. Siyempre, hindi lang po doon nananatili ang Biblia. Merong bagong tipan, nagpaliwanag ang Panginoong Yesus. Ano po? Magsisi kayo, sabi niya, sapagkat malapit nang dumating ang paghahari ng Diyos. Ano po? Ngayon, babasahin naman natin yung Mateo 6, 9 at saka 10. Tayo, Ogos. Nagpasunod yun. Mateo 6, 9, 10. Kasi sabi ng ating Panginoong Yesus, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang paghahari ng Diyos. Ano po? Oh. Mateo 6, 10. Mateo 6, 9, 10. O hinanap lang po sandali ni Tatay Ogos sa kanyang Biblia, ano po? Tsaga. Basahin. Opo, sige po, pakibasa na. Ganito kayong Opo. Ganito kayong manalangin, Ama namin na sa langit, sambahin nawa iyong pangalan. Dumating nawa iyong karyan, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Lang. Opo, yan. Kita nyo po. Ang Panginoong Yesus po ang nagturo sa atin ng Ama namin. Ano po? Sinabi niya, kapag kayo po, personal, nananalangin kayo sa Diyos na ginagamit ninyo yung Ama namin. Ibig sabihin, ini-invite nyo po ang Panginoon Diyos sa langit upang ikaw na nandito sa lupa ay pagarihan kanya. Na po. At anong nakasunod po? Sundin ang kalooban mo. Paano mo po masusunod ang kalooban ng Panginoon Diyos kung hindi ka paghaharian ng Diyos? Kaya sabi ng Panginoon Diyos, magsisi kayo. Iwanan na ninyo ang inyong kasalanan. Mabuhay kayong sa salita ng Diyos. Nagsisimula po yan sa pagsisisi, pagtalikod. Upang sa gano'n, ang hari po, ang Diyos, hari sa langit, maghari siya sa inyo. Upang sa gano'n, magawa niyo po ang kalooban ng Diyos. Kasi, kung dumating po ang punto na mamatay po kayo, na hindi po kayo nakapagsisi, kasalanan niyo na po yan. May babala po ang Diyos. Matagal na po ito sulat ng Diyos. Ano po? Nangyayari kasi, tignan niyo po sa panahon natin. Alukin mo ang tao ng Bible study. Ano sinasabi ng tao? Ay, at saka na lang yan. Ay, busy pa ako. Ay, marami pa akong ginagawa. Pagdating sa Diyos, mabagal ang reaksyon ng tao, ang acceptance. Pero pagdating sa ibang bagay na meron pakinabang sa material, ang tao po ay napakadaling tumugon. Pero pagdating ng araw na meron ng karamdaman, kulang na lang pababahin ng Diyos sa langit.
upang pagimalahan po sila. Alam niyo po, sa buhay nating ito, lahat tayo mamamatay. Bagamat sa Biblia po may nakalagay, may mamamatay pero pong hindi mamamatay. Yung hindi po mamamatay, yung pagdating ni Jesus, meron siyang dadatnan na nabubuhay dito sa lupa. Ngayon, ang basahin po natin, ito pong mangangaral. O tayo, Gos, mangangaral po. Tignan natin ang sinabi ng Diyos dyan. Kung ano ang kanyang pahalahala sa mga tao. Ano po? Yung libro po ng mangangaral, chapter 12. Verse 1, 2, 3, 4, 5. Diyan pinapakita ng Diyos ang nagiging itsura ng tao bago siya dumating sa kamatayan. Ano po? Kaya meron po siyang isang babala dyan na sana ikaw na nanonood at nakikinig ng munting video ito, kaibigan, nawa makatulong sa iyo itong biblical teaching. Wala po tayong hindi, ibig sabihin, hindi po natin binabawasan o dinadagdagan ang nakasulat sa Biblia. Hindi po tayo kagaya ng iba. Ano po? Ano ba yung mga ngaral? Mangangaral po. Mangangaral ang nakalagay dyan. Tayogos. Chapter 12. Ayan. Chapter 12. Verse 1, 2, 3, 4, 5. Ano po? Meron po kasing binabanggit dyan ng Panginoon Diyos na isang pahala-hala. Kumbaga, winawarningan po tayo ng Diyos. Baka sabihin nyo, bakit yung mga kasama mo dyan, mga bata? Baka may magsabi po sa inyo na may mga bata. Tatanda rin po yan. Tandaan ninyo. Wala naman pong matanda na pumunta sa bata. Ang lagi po nagsisimula sa bata, papuntang matanda. Di po ba? Baka biglang maglikot ang utak ninyo at magsabi kayo sa akin, brother, may mga bata dyan. May mga kaluluwa din po yan. Po, ayan, kung nyo mapapansin, masayang pamilya po ito, marami nga po. Kaya pagka Pasko, bagong taon, malaking, pag magre-regalo ka, napakarami nila. Babasahin po. Opo. Puno ka. Ayan, pagbasa mo Tatay Ogos. Alalahanin mo ang iyong manlikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahon, hindi mo nadama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magubli ang sikat ng araw, bago magdilim ng buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal na malalim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisid, bago mawala ang lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo bago siyang mabungi yung mga ngipin at lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo na siya bago dumating ng panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan, bago dumating na panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ng tuluyan tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating na panahon katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ng panahon di ka na makakalakad ng mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Ayan. Yan po. Hanggang 5. Ayun na nga. O, ituloy niya. May kadugtong yung 5 eh.
bago dumating sa hantungan ng kamatayan. Dumating na araw na tayo'y pumunta sa huling nating hantungan at marami ang tatangis sa salansangan. Yan. Yun pala. Ano po? Sabi ng mga ngaral, mamamatay po tayo, hantong tayo sa huling hantungan. Saan po yun? 6 feet below sa lupa. Diyan pinaliwanag po ang step by step na mararanasan ng tao. Ano po? Mabubungal ka, tatanda ka, ihina yung bisig mo, yung paha mo, yung hindi ka na makalakad, kailangan na umaakay sa'yo, yung takot ka nang umakyat sa mataas, pati po sa sex life, binanggit po dyan na hindi ka na, wala ka nang gana sa sex life, ang sabi po Ang lagi sinasabi ng Panginoon dyan sa kanyang sulat ay sa mga ngaral, bago dumating. Yan. Yun po palagi ang salita nakalagay dyan. Bawat verse, bago dumating, bago dumating, bago dumating. Ano po? Ibig sabihin doon sa verse 1, hanggat malakas ka, yung bata pong ginamit doon, yung youth sa English, yun ay panahon ng malakas kumpara sa bata at matanda. Ano po? Kasi ang topic doon yung matanda. Ngayon, hanggat may lakas ka pa, ang sabi ng mga ngaral, alalahanin mo ang Diyos. Ano ang alalahanin mo naman sa Diyos? Yung mabuting ginawa niya sa iyo. Isipin niyo po, meron po akong nabasa, isang matandang edad po, 78, 78. Siya po ay nahulog at nawalan ng malay taho. Alam niyo po, dinala sa ospital. Inobserbahan po siya ng 24 hours. Pagkatapos na siya maobserbahan po, ang bill niya ay 5,000. Binigay po yung bill ng doktor. Tatay, ito na yung bill mo. Nung makita po ng matanda yung bill, napayuko po siya. Kaya sabi ng doktor, tatay, napayuko ka ba dahil sa laki ng bill mo? Sabi ng matanda, hindi, kaya kong bayaran yung 5,000, may pera ako. Ngayon ko lang napagtanto, sabi niya, ang dami ko na palang utang sa Diyos. Ano po? Yun ang sinabi ng matanda. Ang dami ko ng hutang sa Diyos. Ang edad niya po 78 o 78. Ibig sabihin, ang sabi ng matanda, 78 po ang buhay ko. Hanggang ngayon, buhay ako. Lumiing ako na binibigay ng Diyos yung hangin na walang bayad. Pero sa ospital, sabi niya, na nilagyan ako ng hangin, 5,000 ang bayad. Totoo po yan. Na kailangan siyang oxygen to recover. Kaya isipin niyo po, 5,000 times 78 years kung gaano po kalaking pera ang utang niya sa Diyos. Pero ang Diyos hindi po naniningil. Ang gusto ng Diyos, magbago po tayong lahat. Bago man lang dumating yung katok ng kamatayan, ang sabi ko sa huling binasa ni Tatay Hugos, mga ngaral 12, doon sa 5, lahat tayo antong sa kamatayan. Ibig sabihin po, bago man lang dumating yon, alalahanin mo ang lumikha sa'yo. Ang problema po, kung ang tao pag walang problema, walang pakialam sa Diyos. Yayain mong mag-Bible study, ano sasagot nila? At saka na lang. Pero pag may sakit, kahit hindi mo yayain, sumasali. Ano po? Kaya yung salita ng Panginoon, ito po hindi pananakot. Ito ay paalaala lamang. Ang gusto ng Diyos, bago man lang po tayo mamatay, makapagbalik loob tayo sa Kanya. Paanong parahan? Tayogos, Roma 10:17.
Ang lahat po ay nagsisimula sa pakikinig. Ano po? Kailangan meron tayong mapapakinggan. Gaya ni Jesus, nung araw na nangangaral siya, meron po nakinig. Pero sa panahon natin ngayon, Roma. ang Panginoong Yesus nasa langit na po. At yung sulat po na sinulat ng kanyang mga apostol, yun po ang ating sinasariwa. Ano po? Yun po ang ating sinasariwa. Saan nagsisimula ang lahat ng yan, kaibigan? Isa lang po, sa pakikinig. Ayan, ano po? Hinahanap lang yung Roma 10:17 ni Tatay Yogos. Kita nyo po, gumagamit na siya ng flashlight. Pero wala po siya salamin. O, sige, pakibasa po. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ayan, ano po? Ang sabi ni Pablo, nagsisimula ang lahat sa pangangaral. So, anong dapat mong gawin, kaibigan? Di makinig ka. Kasi kung wala kang pakikinggan, anong malalaman mo? Hindi po ba ganon? Anong sasampalatayanan mo kung hindi ka makikinig? Ang dapat talaga ay magsisimula sa pakikinig. Yung pananampalataya mo po, yun ang magiging susi. Kasi darating po ang panahon na babalik si Jesus dito sa ating mundo. Alam niyo po ba kung anong hanapin niya? Hindi niya hanapin kung mayaman ka na o mahirap ka pa sa daga. Ang hanapin po ni Jesus ay Lucas 18:8. Tatay Yogos, pakibasa mo lang. Lucas 18:8 po. Pakibasa nyo lang po, ano? Babalik ang Panginoong Yesus. Yan po ang guarantee na aanapin niya sa tao. Hindi niya po sasabihin, oy, mayaman ka na ba? Marami ka na bang gintong tago? Marami ka na bang perang itinago? Hindi po. Ano? Yan. Para lang magkaroon po tayo ng liwanag. Kasi ang gusto ng Diyos, bago man lang po tayo mamatay, magbago po tayo. Kailan lang mangyayari ito? Yun nga po, sabi niya, magsisi. Pagtalikod sa kasalanan. Basahin pa. Opo, pakibasa mo, Tatay Yogos. Kapitulo 18. 8 lang. Ay, 8. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may darating pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Ayan po, tanong po yon. Ayon po kay San Lucas, babalik ang Panginoong Yesus. Yun po tinatawag nilang anak ng tao. Si Jesus po yun, isa sa mga title niya yan, ano? Kasi po, nagkatawan tao siya, ipinanganak ni Maria. Ang tanong ito, meron kaya siyang dadatnan ng may pananampalataya? Ano po? Kung nakinig ka, sigurado doon madidevelop yung pananampalataya mo sa Kanya. Pero pag hindi ka nakinig, paano madidevelop yung pananampalataya mo sa Kanya? Wala po. Wala. Kasi hindi ka nakinig eh. Ano po? Kaya wag nyo po sabihin, ay ako naman reliyoso ko eh. Ay ako naman meron ako simbahan malaki. Ay, wala pong palakihan ng simbahan. Wala po simbahan papasok sa langit. Tandaan nyo po yan. Ang papasok sa langit, taho. Ang papasok sa impyerno, taho. Tandaan nyo po yan. Yung nasa impyerno po, lahat yun may reliyon yun. Pero bakit ganon? Kasi lahat ng tao sa mundo, sa lumang tipan pa, kay Moises, meron na pong mga reliyon ng tao. Nung dumating po sa bagong tipan, sa panahon ng Panginoong Yesus, meron din pong mga reliyon, nakikipagdebate pa nga sila sa kanya.
Kaya sabi po, yung mga maraming reliyon, sa buong mundo po ha, yung mapupunta sa impyerno, mga reliyoso rin. Yung pupunta sa langit, mga taong reliyoso po. Hindi po lahat ng tao pupunta sa langit. Tignan nyo po ang paliwanag ng Panginoong Yesus. Mateo 7, 21, 22, 23. Pakibasa mo, Tatay Hugos. Ang akala po ng tao, pagka may reliyon na siya, garantisado na siyang pupunta sa langit. Hindi po. Wala pong ganyang katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Matthew 7. Opo. 21, 22, 23. Dito natin makikita, mga taong reliyoso pagdating ng araw, ang sabi ni Yesus sa kanila, hindi ko kayo kilala. Kita nyo po. Mga reliyoso tao sila. At nangangaral pa. Pero, bakit ang sinabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala? Oh, ano po? Baka magtataka po kayo, bakit ganyan ang turo, ano? Yan po ang reality talaga. Ano po? Yan, nahanapin lang po ni Tatay Hugos yung 7 ng Mateo 21, 22 at 23. Ayan. Babasahin po. Opo, Tatay Hugos, pakibasa nyo lang po. Yan. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na sa langit. Sa araw ng paghukom, marami na magsasabi sa akin, Panginoon, hindi mo ba sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawang ng kasamaan. Ayan po. Ang judge, pagdating ng paghuhukom, narinig nyo po nasa 22 yun. Paghuhukom. Marami pong tumatawag sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pero ang sabi ni Jesus, hindi guarantee na kapag tinatawag mo ako ng Panginoon, Panginoon, papasok ko sa langit. Ano po sinabi niya? Ang papasok sa langit, yung gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Ano po sabi ng Ama sa lumang tipan? Hindi ako masaya kung kayo ay mamatay. Ang gusto ko, magsisi kayo. Ano po? Magsisi, talikuran ng kasalanan. Kaya yung susunod sa Ama, sila po yung papasok sa langit. Kayo sa verse 22 and 23, sa 22 sabi ng mga tao, Panginoon, nangaral kami sa pangalan mo. Nagpalayas kami ng demonyo, nagpagaling kami ng iba't ibang saring sakit. Nag-iimala kami. Oh, hindi po ba nangangaral yan? Pero sabi ni Jesus sa 23, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa harapan ko. Kasi po, yung reliyon po nila, ang dinadala po nila. Ang pinopromote nila, yung simbahan nila. Ang pinopromote nila, yung leader nila sa simbahan. Dapat ang ipromote mo, ang Panginoong Jesucristo. Kasi yun po ang nararapat dahil kay Jesus po binigay ang lahat ng otoridad mula sa langit sa lupa. At sinabi ng Panginoong Yesus, ang ipangaral ninyo ako. Kaya, yan po ang pagkakamali ng mga reliyon. Kung ano-ano pong mga pinopromote nila na wala po nakalagay sa Biblia. Ano po? Tignan po natin, sinabi ba ni Jesus siya ang ipangangaral o hindi? Basahin po ni Tatay Hugos.
Tatay Ogos, Lucas 21:13. Diyan mapapatunayan po na sinabi ni Jesus, ako ang inyong ipangaral. Lucas Oh, 21. opo, 13. Opo, kaya yung mga nag-iimala, nagmimilagro, nagpapalayas ng demonyo, hindi niya kinilala. Kasi nga po, ang dala-dala nila, yung reliyon nila. Oh, tandaan nyo po yan. Walang reliyon na maliit o malaki. Oh. Ang hanapin ng Panginoong Yesus, yung pananampalataya mo sa Kanya. Kung ayon sa Biblia. Tandaan nyo po yan. Lucas Kailangan, 21 po. opo, 13. 13. Ayan, inahanap po ni Tatay Ogos yung nasabing talata. Ayan. Tandaan nyo po yan, ang judge pagdating ng paghukom ang Panginoong Yesukristo. Sapagkat sa Kanya po binigay ng Diyos ang kapangyarihan sa langit at lupa. Sige Tayo Ogos, pakibasa mo po, ano? 21, kapitulo 3. 13 po. Opo, 13. Basta yung yun ang pagkakataon nyo upang makapagtotoo tungkol sa akin. O, yun lang po. Maiksi lang po yun. Oh my God. Iyon ang pagkakataon ninyo upang ipatotoo ninyo ako, sabi ng Panginoong Yesus. Panguli, Mateo 28 sa 18 po. Panguling talata. Bakit sinabi ni Jesus, ipangaral nyo ako? Ano po? Meron pong binanggit si Jesus na ako ang inyong pangaral. Kaya wala po akong pinopromote kundi si Jesus lamang. Hindi po ako nagpo-promote ng reliyon. Hindi ako nagpo-promote ng simbahan. Sure. Opo. Sa Mateo 28:18, ang pinopromote ko, ang dinadala ko ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Yesukristo. Kasi po yun ang biblical truth. Ano po? Kaibigan, pwede ba i-share mo naman ang video ito? Malay mo, makatulong ka sa iba. At ikaw naman na-sharean, i-share mo rin sa iba. Kesa naman nagsishare po kayo ng kung ano-ano pong video. O wala naman pong kapararakan sa spirituality. Mas mabuti mag-share na lang po kayo ng aking munting video. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ayon sa salita ng Diyos sa Biblia. Yan. Tayo, Gos, pakibasa mo. Ano? 18. Hindi po, 28. Yan. Panguli po natin paksayan ay talatang babasahin. Patunayan lang natin dyan na ang sabi ng Panginoon Yesus, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Ano po? Para hindi lang po tayo maligaw. Kasi po, may manliligaw. Ang diablo. Ano po? Basta tayo, wala po tayong binabawas, wala tayong dinadagdag. Kung ano po yung nakasulat, yun lang po ang ating binabasa. Sige po, tayo, Gos. Pasensya na po kung medyo mabagal, ano? Hindi bali mabagal, sigurado. Ayun. O, sige po. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, binigay na sa akin ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. O, ulitin mo nga tayo, Gos. Pakiulit mo lang. O, pakinggan nyo pong mabuti yan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila,
binigay na sa akin ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ayun po, ano? Maliwanag po. Ibinigay na sa kanya. Ibinigay sa akin. Takot sa camera. Sino po nagbigay sa kanya? Wala pong iba kundi ang Diyos Ama, ang kanyang Diyos Ama na nasa langit. Sa camera. Ano po? Lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, ibinigay ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus. Kaya pagdating ng araw, si Jesus po ang aatol sa atin. Maganda po ko. Si Jesus din po ang maghahanap ng ating pananampalataya. Doon sa Lucas 18:8, anong sabi niya? Pag bumalik si Jesus, ang aanapin niya sa atin ay ano? Pananampalataya sa Kanya. Tandaan mo, kaibigan, ang salita ng Diyos ay mapapanaligan. Doon po sa Kawikahan 30 at saka 5. Ano po? Salamat po sa inyong pagtsatsaga, pakikinig ng aking munting video. Panginoon Diyos, salamat po sa katotohanan na itinuro mo sa amin na bawat isa, pagpapalahin mo po, O Diyos. Lalo na po ang pamilya ni Tatay Yogos at Nanay Clarita. Yung kanya pong mga anak, manugang, saan man po silang dako nakatira, anuman po ang kanilang mga pinagkakahabalahan, O Diyos. Ingatan mo po, lingapin mo po sila. Sa gabi, sa pagtulog nila, bigyan mo po sila ng masarap at mahimbing na tulog ang bawat isa. Ingatan mo po ang tahanan nila. Ingatan mo yung linya po ng kuryente at tubig nila. At gisingin mo po sila, Panginoon Diyos. Sa umaga, kinabukasan, nataglay ang buhay at lakas na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po sa iyo, Ma. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God is good. All the time. Amen. O, hanggang dito na lamang po, kaibigan. Minsan pa, sila po yung nakasama sa Home Bible Study. Ayan po, ano? Ayan. Nandito po kami ngayon sa tahanan ni Tatay Yogos sa may Paradise Heights. Ano po? Dito po sa Balot, Tondo, Manila. Barangay 128, Zone 10. God bless us all.